Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, pupunta ng Portugal anya itong si Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Lalakarin niya na talaga personal, ayon sa kanya, yung tungkol kay Saldico. DILG Secretary John Vic Remulla pupunta sa Portugal para kunin si dating Congressman Zaldico. Bibiyahe sa bansang Portugal si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla para kunin doon si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sinabi ni Remulla makikipagpulong siya sa mga opisyal ng pamahalaan ng Portugal para makatulong na may balik ng Pilipinas si Ko. Si Ko ay pinaghahanap ng batas dahil sa kasong malversation of public funds at graft and corruption na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, batay sa intelligence report, si Ko ay nananatiling nagtatago sa Portugal matapos na umalis ng Pilipinas noon pang nakarang taon. Inihayag ni Remulla na hihilingin din niya ang tulong ng Philippine Center on Transnational Crime para maisapinala ang kahilingan na maglabas ang Interpol ng Red Notice laban kay Ko. Niliwanag ni Remulla sa ngayon na pawang nakaprisina ang mga ari-arian ni Ko na kinabibilangan ng Nisibis Bay, Midas Casino, 2 bahay sa Forbes at mga bahay sa Valle Verde at Shangri-La. Tuloy-tuloy, wala kaming tigil. We won't stop. No one's on the take here. Lahat yan. Sinisigurado ko, I'm on top of it. Kami yung maghahanap. Ayon kay John Vic, makikipag-usap siya sa mga Portuguese authorities. Tapos makikipag-usapan niya siya sa Interpol. Kailangan niya na siya na mismo ang makiusap. Kasi, napapahiya na rin kasi ang administrasyon dyan. Di ba nasabi ko yan minsan sa isang live ko, sa isang vlog ko? Dahil si PBBM na pagkagaling, habang nandun ba yun sa United States of America, nasa Amerika si PBBM, sa isang press con doon, sinabi niya na nasa Portugal pa rin si Saldico. At ginagawa na ng paraan na makipag-coordinate sa mga Interpol at sa Portuguese authorities para mapabalik na si Saldico. Ang sabi ko noon, dapat talaga mapabalik na yan. Kasi si PBBM na ang nag-anunsyo mismo, ang ulo na yan ng Pilipinas. Kaya siguro itong gagawin ni John Vic Remulla, siguro dahil talagang mapipirsa sila dyan na pabalikin na si Saldico. Kasi lahat halos ng mga testigo, si Saldico ang pangunahing tinuturo. Tapos hindi mo mapapabalik sa Pilipinas, nakakahiya sa gobyerno ng Pilipinas yan. Hindi pwedeng maging dahilan, kasi mahirap kasi may sariling may visa ng Portugal si Portuguese visa si Saldico. Hindi rason 'yon. Dapat magawa ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, ang lahat ng dapat gawin, gamitin ito ang buong kapangyarihan nito, lahat ng kapangyarihan para mapabalik si Saldico. Kasi napapahiya na ang gobyerno diyan sa bagay na 'yan. Kaya kung talagang kailangan siyang pumunta ng Portugal para siya na mismo ang lumakad niyan, tama lang 'yan. Kasi nung nakaraan, mayabang din ito si John Vic kasi sabi niya alam niya na kung nasaan si Saldico, nandun daw sa gated subdivision sa Portugal, hindi raw nakakalabas. Nadidepress na nga daw kasi hindi nakakalabas. Pagkatapos biglang nakita, nagpapirma ng kanyang apostil. Saan ba yun? Denmark ba yun o Sweden? Denmark. Sa Denmark yata yun. Nagpapirma doon. Tapos napahiya na naman si John Vic Remulla. Sabi niya hindi nakakalabas ng Portugal. Pero tapos biglang nagsabi si John Vic Remulla, hindi na namin trabaho ang tungkol sa pagpapabalik kay Saldico. Trabaho na yan ng DFA. Yung DFA naman bigla naman nagsabi, hindi sa amin na trabaho yan. Tulong-tulong dapat yan ang iba-ibang ahensya. Parang nagtuturuan. Kaya ngayon maganda na yan na at least, sabi ni John Vic Remulla, siya na daw ang pupunta ng Portugal. Tama lang yan. Kasi dapat nilang pabalikin na si Saldico.
Kasi kung hindi mapapabalik yan dito, ang iisipin ng taong bayan yan, hindi nyo lang talaga yan hindi nyo talaga yan pinapabalik sa Pilipinas kasi pag bumalik yan dito, ituturo niyan sila Romualdez at ang iba pa sa administrasyon. Kaya tuloy nag-iisip ang mga tao, parang sinasadya na hindi makabalik ng Pilipinas. Ngayon, para hindi pinagdududahan ng ganyan, para hindi pinag-iisipan ng ganyan ang gobyerno, dapat talaga mapabalik dito. At parte ni John Vic Remulla, kung may plano siyang tumakbong senador, vice-presidente o anuman, ay malaking achievement yan. Pero ang dami na kasing mga wanted, hindi niya nahuhuli. Mula nang mawala si Roque sa PNP, si Torre sa PNP, wala na. Hindi na aresto si Atong hindi na napapabalik si Saldico, hindi napapabalik si Harry Roque. Tapos hindi pa naaaresto. Ang dami na. Kaya nga 'di ba nung halos madalas siyang magpa-interview, pinatutsadahan na siya ni dating Senador Sonny Trillanes. Huwag ka na muna kasi magpa-interview ng pag-interview. Kasi kasuhin muna yung mga dapat na maaresto kasi ang dami na niyan. Anyway, dapat nang gawin talaga ni John Vic Remulla ang lahat ng magagawa niya para mapabalik si Bato. Kasi napapahiya na nga ang gobyerno sa bagay na yan. Napakaraming raso ni Saldico. Ang mga pinag-uusapan na yan ng mga bilyon-bilyon o trilyon na yata yan na pera na nawala sa pera ng bayan. Saldico ang nagmaniubra lahat niyan. Kaya dapat mapabalik dito at mapanagot yan, makulong yan. Hindi pwede yung kung ano-ano na lang na rason. Kasi mahirap daw kasi ano talaga yan, hindi ganun kadali magpabalik si Saldico eh. Ang tagal na niyan. Last year pa yan. Anyway, sana gawin ni John Vic Remulla ang lahat para mapabalik si Saldico. Kung hindi, iisipan ang gobyerno na mahina ang gobyerno. Para yatang ayaw din talaga nilang pabalikin. Ganon ang iisipin dyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.